kabibiliban talaga naman natin ang mga supporters at tagahanga ni ibaba mo yan. Yes, lower the music. Sabi ko nga natin, kabibiliban mo naman talaga tahanga ng mga supporters ni Kim Chiu. Yan, si Kim Chiu. Siyempre kasama na yung mga Kim Pao fans kasi nga medyo naintriga itong si Kimi dahil sa mga nangyayari sa paligid, particular nga dito sa politika. Kasi nga po noong mga panahon na nahuli ng mga representatives ng ICC. May representative ba yung ICC? O basta kung ano man yung political nangyari na yon na sa bansa po natin, na syempre may epekto ito sa mga ginagawa natin sa ating araw-araw na buhay, sa ating ekonomiya, at syempre nga sa politika na siya nagtatakda ng napakaraming bagay, nagtatakda at nagdidikta ng napakaraming mga bagay na aapektuhan ng buhay natin bilang isang Pinoy o Filipino. At na isa nga sa mga earlier or earliest na kumbaga casualty na mga bashing na hindi naman natin masisisi itong mga supporter din at mga mananampalataya ba or what ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na misinterpret nila or binigyan nila ng kakaibang kahulugan yung parte ng spills na dineliver. Actually dalawa sila nakausap ko si paring Vong Navarro at isa rin siya sa mga nabash, pero ang pinakamatindi talagang binash at talaga namang halos isumpanan nito mga Duterte supporters ito nga si Kimi, kasi nga dahil lang sa paggamit nila ng salitang deserve yun, kasi may spill sila doon kasi nga 'di ba itong si Meme Vice, siya ngayon ang nagsisilbing parang producer nitong segment na ibinalik nila sa Tawag na Tanghalan. Ito yung Grand Resbakan ngayon ng lahat ng mga naging contenders sa Tawag ng Tanghalan na hindi naging champion. Pero alam mo yon, umakyat pumasok sa semifinals, pumasok sa finals at pinag-ipon-ipon ito ni Meme Vice. Tapos dun sa isang a day after na madala na nga sa The Hague, the Netherlands, itong si dating Pangulong Duterte, merong spill na binanggit or binasa sina Kim at saka si Vong Navarro patungkol doon sa kahit despite nakaguluhan sa politika, sa mga nangyayari sa bansa, bla bla, deserve pa rin ng mga Pilipino nakapanood ng ganitong klaseng program, show, bla bla bla, etc. At yung mga magre-rest back nga. So supposedly yun ang pinaka-context or laman nung spill na yon. And because of that, may siguro yung mga disheartened at mga deglorified na mga supporters ni dating Pangulong Duterte, kinunek nila ng kinunek. Ayun yung, di ba doon yung parang siguro sa sama ng loob nila, naghahanap sila ng mapagbabalingan. At sina Kimi nga at saka si paring Vong Navarro ang napag-initan nila. Pero mas more on Kim. Kasi ayoko naman sabihin masikat si Kim, okay? Siguro mas madali nilang nabash si Kim. Kaya si Kim naman, mabilis din siyang yung responde niya na, teka lang po, ano pong kinalaman ko dyan, bla 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 bla, and so on. At ang ganda naman ng paliwanag nung actress host na si Kim nga. And syempre, pasinuportahan din siya ng kanyang co-host nga na si Vong Navarro na nabash din. And pinakita pa nila, nag-screenshot pa nila sila nung part nung script na binabasa nila at nandun yung salitang deserve na kinunek nga nitong mga supporters ni dating Pangulong Duterte dun sa pagkakahuli sa kanya na para bang sinasabi pa doon na deserve, chuchucho, to the point na binashi si Kim. At ang latest nga dyan, sa isang lugar sa Davao, if I am not mistaken, Indangan, Davao, dito lang, ang pinakahuli, yung, kasi si Kim, naging endorser pala siya nitong isang kilalang bake shop, doon yung Julie's Bake Shop to be specific, na merong franchise ito doon sa Davao, na ang ginawa daw, di umano ang kwento kasi, mga empleyado din ang may gawa, tinakpan yung tarpaulin at saka yung mga ad na nakalagay yung mukha ni Kim at ini-endorse nga niya itong bake shop na pinag-uusapan natin. Na syempre, ikinareact din ng mga ibang netizens and again, yung mga masugid at matalaga nagmamahal kay Kim na mga supporters na sinabi niya, napakalaking kabastusan naman niya. Tapos kinol nila yung attention ng may-ari, itong may-ari ng Julie's Bake Shop kasi franchise na nga po yun dun sa Davao City na hindi naman din natin maalis bilang Davao ay talaga namang bansa or lugar talaga ng mga Duterte. Siguro may mga na nasaktan at mayroong mga
masyadong mga, ayokong gamitin yung salitang blind followers, but yung mga loyal na lang siguro sila sa pagsuporta sa dating Pangulo. Kaya yung mga tao na nai-involve at nalilink na sa tingin nila ay um, anong tawag dito, hindi nakatulong or parang feeling nila ay inaapi ang kanilang dating Pangulo, binash na naging biktima nga dito si Kim. Yun nga. Kaya kinol yung attention nung yung pinaka main branch nung Julie's Bake Shop at sabi, endorser nyo yan, kahit papano, napakinabangan nyo naman, pinagkakitain ninyo, malaki rin naman ang malawak din naman at malakas ang hatak ni Kim sa mga customer. So, sana man lang daw ay gumawa sila ng hakbang or gumawa sila ng paraan kung paano man lang ma-address yung ganung issue kasi tama nga naman na pambabasos, although sa isang punto naman mga taga Davao na yan siguro kung sa tingin nila maganda yung karapatan nila ginawa na yon, nasa doon na tayo kasi lugar nila yon, but the thing is nagpaliwanag na nga po itong si Kimi, di ba? So, yun lang ang mga naging usap-usapan doon. Plus, hindi lang naman din sila ang mga napag-usapang celebrities yan kasi kahit si Meme Vice Ganda na talagang very vocal din naman on his political points, sa mga political opinions sa mga nangyayari sa bansa, talagang madalas din ginagawa niyang platform yung It's Showtime para maipahayag niya ang kanyang gustong sabihin. And ang isa sa pinaka-consistent talaga dyan na celebrity na lagi naming nakikita or nababasa ang mga pahayag niya sa loobin niya ay si Jake Ejercito na since day one na alam natin ang kanyang pinandigan, ang kanyang prinsipyo, lalo na dito sa usapin ng drug war ni dating Pangulong Duterte at mga ibang sumusunod sa kanya, talagang tinututulan niya at pinaparamdam niya na hindi siya pabor sa ganung pamamaraan. And then nandiyan si Jan Lapu, si Arnold Clavio, at marami pang ibang mga star celebrity. Pero sa kabilang dako naman, yung mga nagtatanggol naman sa tinatawag nilang Tatay Digong, andiyan nga si Robin Padilla na alam din natin na minsan ay nagbitaw din siya ng paninindigan at pahayag na sasamahan niya itong si Senator Bato de la Rosa kung sakali manghuhulihin na nga ito ng ICC. Yun ang kanyang pahayag in 2023 na natatandaan ko. Hindi talaga direct na sinabi niya kay Tatay Digong, pagkahuli kay Tatay Digong sasamahan niya, kundi pag hinuli rin ng ICC itong si Senator Bato de la Rosa sasamahan niya. And ang latest nga is napakaaga ni Robin kasi nung nagkaroon na ng parang hindi naman preliminary hearing yun, parang pagpapaano pa lang, hindi ko alam yung tawag sa legal term, pero humarap na nga itong si dating Pangulong Duterte sa mga ICC judges or jury at ipinaliwanag na sa kanya kung bakit siya hinuli mula sa Pilipinas papunta sa the Netherlands, and pinaliwanag sa kanya yung reklamo, kumbaga pinaliwanag sa kanya na kung bakit siya kailangang magstay doon at kailangang manatili muna siya doon dahil ang alam natin sa September pa magkakaroon ng kauna-unahang hearing kasi ang kasama pa lang niya doon na tumatayo sa kanyang kanyang legal na tumutulong ay si dati niyang press secretary, si Attorney Mildia Vieja something. Tapos ando doon nakita na rin natin si Vice President Sara, ando doon na rin si Harry Roque na akala ng lahat kung saan lang nagtatago, biglang sumulpot doon. And of course, si Robin Padilla nga na talagang tumama na siya doon. Locally, isa rin sa pinakamaingay, gagamitin ko yung term na maingay, ay itong si Kuya F. Salvador na talaga namang noon pa man ay ang dami nang nasusuklam sa kanya kasi lantaran talaga siya kung magmura din, kung mag-ano rin, di ba may mga binibitawan pa siyang salitang mamatay na kayong lahat, chuchuchu and so on and so forth. Pero syempre politikahan yan at kumakandidato rin siya sa mga panahon na to. Kung makakatulong yan o mas lalong makakasama sa kanya ay nasa taong bayan na po yan. Kami po dito inuulat namin ito bilang kinukonek-connect natin kasi lahat po tayo dyan naaapektuhan naman. Lahat naman tayo dyan ay may mga pinaninindigan, meron tayo mga nirerespeto. Ang importante kasi dito is lumabas talaga at masuri yung pinanggagalingan ng mga issue na ito. Hindi ako Duterte supporter, hindi ko rin siya binoto. Lalong hindi ko rin naman binoto ang mga Marcos, no? Hello. Talaga ako. Pero ako
ako, ang tinitingnan ko naman dito, personal po ito ha, akin lang po to dito sa Unbearable Channel, ay yung naging sistema lang. Kasi ako naniniwala din talaga ako na parang pinapakita natin ngayon sa buong mundo kasi bilang nakikilala tayo sa napakadami mga reklamo, mga kaso, and for the very first time nga, meron tayong dating presidente na nahuli at iimbestigahan ngayon sa ICC, lilitisin doon sa ibang bansa. Ang akin lang, bakit hindi nagagawa yan din sa sarili nating bansa kung saan naman umiiral din naman ang justice system? Bakit ang mga dayuhan pa na hindi naman mga Pinoy na hindi naman naiintindihan yung tradisyon, kultura, ekonomiya at political na katauhan natin sa bansang ito, doon natin ipagkakatiwala ang paghuhusga sa isang dating presidente na kahit opisina na nung dating presidente noon ng irespeto natin, plus yun na nga, yung for human consideration, ilang taon na ba si dating Pangulong Duterte? Mag-80 plus na ba or something? O diba? So, may mga ganun kasi tayong kultura na hindi natin maipapaliwanag dito sa mga justices na hawak ng kaso niya kasi hindi naman talaga sila mga Pilipino. So, more or less, may mga loopholes yung mga batas. Hindi tayo bihasa, but the thing is, isa sa pinakamagandang naituro ng administrasyon na yan, ang mga tao, ang mga Pilipino ay nabuksan ng mga pag-iisip, nabuksan ng mga damdamin sa mga usaping politikal at pilit nating inuunawa at iniintindi at pinag-aaralan ang mga batas na mga sumasaklaw at nakakaapekto sa ating buhay, ekonomiya, politika at kultura. But the thing is, sabi ko nga, sana dito sa Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, isolve muna natin sa Pilipinas bago natin ipasa sa ibang bansa. Hindi naman tayo pwedeng umalis. Hindi naman natin sinasabing makakatayo tayo sa sarili pa kasi for the longest time, kahit nung panahon pa ni dating Pangulong Manuel Quezon, di ba? Inaano na tayo ng Amerika para maging state nila, pero ang yayabang ng mga Pilipino gustong ganito, democracy, freedom and everything, and yet pag may mga ganitong problema ipinapasa sa ibang bansa. Ang kultura ng ang kaugaliang Amerikano, ang kaugaliang ganyan, gusto nating panatilihin pa rin, kaya hindi natin na-define talaga yung identity natin bilang mga Pinoy. Nagle-lecture na raw daw ako. Pero yung pa rin, babalik na lang din ako doon sa usapin kasi masyadong controversial po yung usapin na yan kasi kahit ang ICC ina-admit nila tatagal ng napakahabang mga panahon pa yan. Sabi nga ng mga legal experts dyan, yung mga brilliant talagang na iniintindi ang batas na yan ng international law, mga 8 years ang pinakamababa dyan. At pag napatunayan pang may pagkakasala at ganyan-ganyan, aabutin pa yan ng mga 20 to 30 years ang ipapataw ng parusa sa kanya na hindi naman natin ginahangad. Pero di ba kung ganun katagal yun, 80 years old, parang wala na, ilang years na lang yan hindi ko sinasabing mamamatay na si Duterte, o dating Pangulong Duterte, pero 'di ba yung years kasing lalo pat sari-sari na may karamdaman na din naman yung matanda, may karamdaman na din yung tinatawag na Tatay Digong or what. Pero yun nga, sabi ko nga, madaling magbintang ang mga tao, madaling magusga, gaya ng ginawa nila kay Kim Chiu at sa mga iba pang celebrities na alam mo yon. Pero sa bandang dako, sa kabilang dako, na dapat naiintindihan din kasi during the time naman talaga na naapektuhan itong mga celebrities na ito, nagpahayag din naman din sila ng kanilang mga saloobin. Kaya siguro, binabalance sila din ng mga pangyayari, yung mga bagay-bagay. Kasi ako, for the longest time, ilang taon din po ako, at halos 2 dekada rin po ako dyan sa ABS-CBN bilang empleyado at bilang talent. So, naranasan ko rin po at nakita ko rin po yung mga kakaibang sistema na sabi ko nga, kung talagang masigasig lang at talagang maano lang yung ABS-CBN network ng mga panahon na yon, kaya nila talagang magpanalo ng presidente at kung sino-sino mga leader na ngayon nga ay biglang naaalala at biglang nakikita ng sambayan na parang oo nga But the thing is, siguro sinasadya talaga yan ng panahon, sumasabay sa mga panalangin ng mga tao, pinakikinggan ng Diyos. Kasi lahat naman tayo nagdarasal, di ba? Nagdarasal na ganito, nagdarasal na ganyan. Pero at the end of the day, tinitinan pa rin natin tayo bilang isang lahi na may, alam mo yon, may pagkakaisa dapat. But the thing is, sabi ko nga, basta pumasok ang usaping politika, usaping pera, nawiwindang na ang utak at emosyon o damdamin ng mga Pilipino. Kaya mabuti na lamang si Kimi, si Vong Navarro, and the rest of the celebrities na anti-man o pro-Duterte, nakaya nilang balansehin ang mga bagay-bagay. Kasi, di ba, kinamumuhian mo man si Philip Salvador, pero ganun ang experience niya doon sa tao
hinahanga, kinamumuhiin din at kinaiinisin din si Senator Robin Padilla, pero wala tayong magagawa. Yun ang experience niya dun sa taong ganun eh. Kung paano rin ang experience ng mga iba naman na sa tingin nila ay inapi sila, binigyan sila ng injustice, hindi sila nakaranas ng tamang trato, etc., etc., and so on and so forth. Kaya kami dito sa pagbibigay ng aming interpretasyon, munting karunungan at kaalaman sa mga ganyang bagay, at bilang nakikita namin, sana po lawakan natin ang pangunawa natin. And yes, wag na wag po natin kalilimutang magdasal, kasi minsan nawawala na tayo ng pananampalataya sa ating sinasamba na parang feeling na natin tayo na yung mga Diyos. Mga Diyos! Tayo na yung mga untouchable and everything. Kaya nga, hindi ko alam kung ang ganitong pangyayari ay makakatulong o makakasama pagdating ng panahon at uhusgahan tayo ng kasaysayan at titingnan tayo ng ating mga iiwanang mga kabataan diyan na magpapatuloy ng buhay. Iyan na lang po ay haharapin na lang natin sa takdang panahon, kasi sabi ko nga, ako inabutan ko yung panahon ng yung original na Marcos nung araw, at nakita ko rin ang mga kakaibang, alam mo yon, kakaibang proseso ng pagpapatakbo sa ating ekonomiya, kultura at politika na hindi ko rin naman na-enjoy personally kasi naranasan ko po yan. Personally at naranasan ko yan. Kayo kasi, kaya sa darating na eleksyon, iboto nyo ang Unbettable Channel. Nagpapatawa lang ako. Maging mas talagang mas mapanuri tayo, mas maging analytical, at balansehin po natin yung talagang makipag-usap tayo sa alam mo yon, yung hindi political yung sinabi ng artista, inendorso ng artista, hindi ganoon dapat tayo manggaling mismo sa ating kaloob-looban niya. Kasi si Kim din, gusto rin gawin ni Kim yan, si Vong gusto niyang gawin, si Jan Lapus, Arnold Clavio, Jake Ejercito, Philip Salvador, Robin Padilla, at kung sino-sino pang mga lumulutang na mga pangalan dyan sa issues sa Pinayan. But sabi ko nga, at the end of the day, dapat yung majority, yung boses talaga ng madlang people ang namamayani, ang lumulutang, at higit sa lahat, sila yung dapat na napagsisilbihan at nakikinabang. And on that note, pansamantala pong magbababayan yung lingkod. Congratulations ulit sa mga fans at supporters ni Kim. Ba't yung kalilimutan, malapit na March 26 na po ang global, ang worldwide showing ng My Love Will Make You Disappear. O, diba? At least si Papa Paolo Avellino, lang siya, cool lang siya, chill lang siya, dahil mas yung trabaho na lang niyang iniintindi niyang magpo-promote siya. Pero for sure, naapektuhan din naman siya ng mga galawang ganyan. At least hindi siya nababash, pero I'm sure naman pinagtatanggol niya at tinutulungan si Kim, lalo na sa nalalapit nilang pelikula. Pero on that note, baway po sa inyo lahat. Ako ang likod. Maraming salamat sa aming mga sponsors, ang Ideal Vision, Dr. Jessica D., ang Simas Philippines, Colonel Jundi Mayuga, Dr. Pong Magtibay, Dr. Jess Solis, Faces and Curves, si Dr. Sheila Ricasata and Dr. J. Ricasata, and of course, shout out dyan kina Ate Lolita de Dios Katsuki, kay Lee Reyes sa Canada, kay Miss Bel Constantino, of course. Bel Constantino, salamat. Maraming salamat, friend. Kay Lani Michel, at saka kay Soki Esteves, at saka kay Tetra. Maraming thank you ulit sa inyo lahat. At sa lahat ng mga ka-team Unbettable ko, good evening, good morning, good night. At kung ano man dadat ng kayong oras nitong aking tinitape. Tape as live daw po. Magandang gabi sa inyo.